nag-pray na pala si Sir Pukni. So, hindi ko na uulitin sapagkat yung prayer na yun ay para na sa lahat. So, magbibigay na lang ako ng mensahe ng Panginoon. Pero bago ang lahat, nais kong sabihin sa inyo, sa umagang ito, ay nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat pinahintulot niya ipinahintulot ng Diyos ang pagkakataong ito na maipangaral ang kanyang salita na kahit wala ang ating pastor ay makikita natin ang pagpapala ng Diyos sa atin sapagkat ang gawain na ito ay patuloy na mapapakinggan natin ang kanyang mga salita. At nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sa muling pagkakataon ay pinayagan niya na maihayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng bihirang pagkakataon para sa akin. At ito'y alam ko na malakas ang aking pananampalataya na ito ay ipinagkaloob ng Diyos upang hindi matigil ang kanyang kalooban ng Diyos na maipangaral yung kanyang salita. So sa umagang ito ay nais ko rin ibahagi sa inyo ng kamonti lang ay yung para naman ma-share ko sa inyo yung mabawasan mo yung konting kaba. Kasi talagang kinakabahan ako. Isang linggo na po ito, walang tigil. So, para mawala lang, ma-share ko lang sila kasi marami tayo eh. Pero ako, tingin ko ngayon dahil tayo-tayo lang nandito, ang tingin ko napaka pinagpala tayo ngayon. Ngayong araw na ito, bakit ko nasabi? Kasi ang topic natin ngayon ay patungkol sa kaligtasan. Ito nga, ginamit ko ngayon salitang swerte. Swerte tayo ngayon sa umagang ito. Bakit? Dahil napaka-importante nito eh. Dahil ito ay pinagtatalunan, hindi lang sa maraming simbahan, kundi maging Kristiyano. May mga tayo na nagdududa pa tayo eh. Kaya ko na sabi na pinagpala tayo ngayon na andi dito sapagkat marinig nyo na ngayon yung katotohanan na kung minsan matagal na nasa isip natin pero hindi mabibigyan ng katugunan yung mga pag-aalinlangan. So sa umagang ito, ang pamagat ng mensaheng ito ay assurance of salvation. Assurance of salvation. So ngayon, mapag-aralan natin kung ano ba talaga itong sinasabi nito na ano ba meron talaga sa kaligtasan. Kasi ito, usapin ito eh, talagang gusto natin matiyak. Kasi aminin natin sa hindi, minsan din naman sa sarili ko, ako dumanas din ako ng ganitong hindi nakakatiyak. So pag hindi ka nakakatiyak, nag-aalinlangan ka sa iyong kaligtasan. So ngayon, makikita natin, ituloy ko na lang ha, kahit na walang ano dyan. Ituloy ko na lang. When a person becomes a child of God, there are certain truths that God wants us to know. Merong gusto ang Diyos, mula nung ikay maging anak niya, meron siyang gusto eh, para sa kanyang mga anak. Wala siyang ibang gusto kung hindi malaman natin yung katotohanan. Wala siyang ibang gusto na gusto ko sa anak kong ito, malaman niya kung anong katotohanan. So yun yung nais ng Diyos sa kanyang mga anak. And one of the most important of these truths are
For a new faith in Christ has to do with assurance of salvation. Sa pamamagitan ni Kristo, ay meron tayong masasabing katiyakan sa ating kaligtasan. Dahil dito pa lang sa 1 John 5:13, kung mayroon kayong Biblia at saka dito kung pwedeng may na 1 John 5:13, kung may Biblia kayo pakibukas po. 1 John 5:13. Na sinasabi rito na mga bagay na gusto ng Diyos na ating malaman. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Diyos. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng isang idea that kung sa wikang English pa ito, it's full knowledge and full assurance that we have eternal life through the Lord Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng paunang salita. Makikita natin dyan na isinisiguro ng Ama na kung isa kang mananampalataya, na kung ikaw ay anak ng Diyos, ibinigay ko na sa iyo yung buong, pwede natin sabihin, buong kaalaman ng Diyos. Yung kaalaman niya, ibinigay na sa iyo. Ibinigay na para malaman mo at para makatiyak ka sa iyong buhay na walang hanggan. Next. Meron ba next? At dito na papasok yung mga iilan sa ating mga pag-aaralan, facts concerning assurance. May mga ilang bagay tayong mapag-aaralan patungkol sa pagtiyak ng ating kaligtasan. God wants us to know that we have eternal life. It is available to every believer. Gusto ng Diyos na maihayag sa bawat mananampalataya at ito, meron na siya nito eh. Once na ikay maging anak ng Diyos, automatic ito. Meron ka na nito. Ito yung sinasabi ito na buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya. Automatic yan. Makikita natin yan sa John 5:24. Mabilis ah. John 5:24. Tignan po natin. Pasensya na po at medyo mahinay-hinay lang ano. It is available to every believer. John 5:24. Sinasabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So makikita natin ito, tiniyak, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, yung makinig pa lang eh. Hindi lang ito basta-basta na napakinggan eh, yun na yun. Hindi, kasi ang sinasabi nito na ang dumirinig ng aking salita, napakahalaga. Pagpasensyahan nyo na hindi ako masyadong mag-ano dito eh, kasi medyo mawawala ako. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid ha. So balik tayo ron.
ang dumirinig. Ano ba yung sinasabi ng ang dumirinig ng aking salita? Yun lang ba yung mapakinggan? Na tuwing may nangangaral ng kaligtasan, napakinggan niya lang, tapos na? Hindi po. Kasi ang sinasabi rito, tignan natin sa Mateo 8:47, kung ano bang klaseng dumirinig o pandinig ang sinasabi dyan. Tignan po natin sa Mateo 11:15. Mateo chapter 11, verse 15. Na ang sabi dyan, ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Sabi ng Diyos dyan, nilinaw eh. So hindi lang ito basta pakinig. Ang may mga pakinig upang ipakinig at makinig. Kung pagbubulay-bulayan natin ito, yun yung katulad yung sinasabi ko kanina na hindi lang ito basta-basta napakinggan. Kung hindi, ito yung napakinggan mo at pumasok sa iyo, tinanggap mo ng buong buo, at dahil dun sa pakikinig pa lang, malalaman na natin kung sino ang anak ng Diyos. Malalaman na sa pamamagitan pa lang ng pakikinig. Kasi ang makikinig, yun yung anak ng Diyos eh. Kasi walang makikinig sa Ama, kundi ang anak lamang. Makikita natin yan, kadalasan sa ibang tao, lagi na lang ginagamit na ng ating pastor, lagi halos linggo-linggo patungkol sa mag-ama, na hindi naman, wala namang pakikinggan yung ibang bata kung hindi niya tatay, di ba? Oh, so, makikita nito kung sino talaga yung mga anak ng Diyos, yung mga nakikinig. At ang mapapatunay dyan, sa John 8:47. Buksan natin sa John 8:47. So, ang makikinig dyan, na sinasabi dyan ay ang mga anak ng Diyos. John 8:47. Ang sabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng sa Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Pero ang una, anong sabi? Yung mga nakikinig, yung tumalima, kumbaga, hindi ko maano masyadong salitang talima kasi Bisaya ko, hindi ko masyadong mabigyan ng pakahulugan. Pero ang sinasabi nito, ang makinig ay sa Diyos. At sa pakikinig pa lamang, masasabi natin, ay sa Diyos ka. Bakit? Sinabi nito eh, ang sa Diyos ay nakikinig eh. At hindi lang yan, binigyan niya pa yung isa. Pag hindi ka nakinig, hindi ka sa Diyos. O anong ibig sabihin nito? Nagpapatunay, sa pakikinig pa lamang, ay makikita na natin dito kung sino yung mag-response. Sa pakikinig pa lang yung pagtanggap. So makikita na natin na kung hindi ka nakikinig, pakikinggan mo lang dito, lalabas sa kabila, at kung paglabas mo lang dito, kung ano na sinasabi mo, magwawalang iya ka na, wala naman tayong sinasabing, wala naman tayong tinutukoy na tao. Pero ang sinasabi rito, kung anak ka ng Diyos, makikinig ka. Kasi mayroong isa ang hindi nakikinig, hindi sa Diyos eh. O so, baliwanag yan na ang makikinig ay sa Diyos. Tignan natin sa Book of Acts. Acts 3:23. Acts chapter 3. Verse 23. Ito. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Tanyo? Sinong tinutukoy dyan? Na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos. Sino ang tinutukoy ng mga katagang yan? Yung mga hindi nakinig sa salita ng Diyos at hindi tinanggap at hindi sinampalatayanan. Kaya delikado po.
Kaya nasabi ko sa inyo dito ngayon, kanina pa, na napaka-pagpapala natin ngayon na andito tayo lahat dahil mapapakinggan natin ngayon yung katotohanan. Sa pakikinig pa lamang yan. Napaka-importante ng pakikinig. Kasi once na mapakinggan mo at maipamumuhay mo, diyan ang sinasabi diyan, yung mga hindi nakikinig. Pero kung ang katumbas naman yan, kung susundin mo yung isa na makikinig ka sa bawat salita ng Diyos, ay hindi ka, kumbaga sa Bisaya, hindi ka silutan nandito sa impyerno. Bakit? Kasi naminaw mo eh. Di ba? Eh dyan, maliwanag oh. Pupuksain. Napakadelikadong salita yan. Pakikinig pa lang yan. So makikita natin na gusto ng Diyos muli ay malaman natin. God wants us to know that we have eternal life. It is available to every believer. So makikita natin yan. So yan, tanong natin, paano ba tayo darating sa punto na darating sa isang parang sa isang hakbang na pupunta naman tayo sa kung ano dapat natin gawin. So, nakikita natin na ang isang mananampalataya ay meron ng mga ganyan. Meron na siyang binigyan siya ng buhay ng walang hanggan. Yan ang gustong malaman ng Panginoon, ng Diyos. At ngayon, sa pangalawang bahagi, ay ito naman yung sinasabi ng Diyos. Paano natin makamtan yan? Ang pangalawa, it requires belief in Jesus Christ. Yun yung pangalawa. Ang requirements lang pala, huwag na natin guluhin. Kasi napakadali lang po eh. Yung mga magugulo lang, yung ayaw makinig eh. Yun lang yung mga magugulo. It requires belief in Jesus Christ. Yun yung gusto ng Ama. Wala naman kayong ibang gawin eh. Para malaman yung katotohanan, iyan ang katotohanan. 1 John 5:11 and 12. 1 John. Chapter 5, verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So maliwanag. Anong requirements para magkaroon ang isang mananampalataya ng buhay na walang hanggan? Believe in Jesus Christ. Yan yung sinasabi. Sa wikang Tagalog po, para mas maintindihan natin. Kasi ako din, minsan ako yung mahilig sa wika natin eh. Papasindihan na po. At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So the requirements is to believe in the Lord Jesus Christ. So yun yung una na mga napaka-importanting bagay na malaman natin na wala palang ibang pamamaraan na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lang ng anak niya na si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, automatic, ang sabi, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. So marami siguro magsasabi, hindi lang sa na pag ganitong mga pangangaral ang maririnig, ay parang, alam na namin yan eh. Yung parang gano'n lang, medyo inano ko lang yung isip ko na medyo inilikot ko lang ng konti. Na pag mga ganitong klase mga preaching na patungkol sa kaligtasan, mayroong mga makarinig. Kasi aminin natin sa hindi, mayroon tayong nagkakausap na hindi pa po sa mga ganon.
Na, minsan pa nga, pagsasabihan ka, napakayabang naman itong taong to. Matitiyak niya ba na siya'y ligtas? Habang siya'y buhay, wala naman nakakatiyak. May mga ganon. At ako mismo, personal, naranasan ko yan. At alam niyo ba kung sinong tao na yan? Na pinagsabihan ko pa, napakayabang naman ito. Siya ay isang pastor pa. Nung nag-share sa akin ng mga ganitong uri ng mga pananalita, napagsabihan ko pa siya na napakayabang ng pastor na ito. Pero, sino ang nasunod? Sino ang nasunod? Hindi ang sarili, sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, totoo ang sabi ng Biblia, kasi faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So makikita natin sa pakikinig, doon nagmula ang inyong pananampalataya. At huwag niyo sabihin na ang pananampalataya niyan ay inyo. Huwag po. Kasi sa Book of Hebrews, hindi ko man mabigay yung isaktong pero may nabanggit doon na ang pananampalataya ay hindi inyo. Ibinigay sa inyo ng Diyos upang magkaroon kayo at upang sumampalataya kayo. Doon nagmula yan. So wala kang may pagmamalaki sa Diyos. So ano gagawin? Required. Believe in the Lord Jesus Christ. In John chapter 17, 2 and 3. Balik tayo sa John. John chapter 17, verse 2 and 3. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos ng tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. So maliwanag po sa sinabi ng talata niyan, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Kayo ba naniniwala na mula nang ibinigay si Kristo ng Diyos dito sa sanglibutan, naputol na yung, kung hindi pa iikliin ng Diyos yung panahon, ay walang lamang makaliligtas? Magmula nang binigay si Jesus Christ, papansinin natin yung talata. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi ibibigay si Kristo dyan, kapamahalaan sa lahat ng laman. Kung titignan natin sa Mateo 24:22, na sinasabi dyan, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Diyan pa lang, isipin mo natin dyan. Diyan pa lang, makikita natin na nung binigay si Kristo dito sa mundo, sa lupa, ay nagkaroon na ng kapamahalaan sa lahat ng laman, sa lahat ng tao, para bigyan niya ng kaligtasan, makaliligtas. Kasi kung pag-aaralan natin, kung wala si Kristo, walang lamang makaliligtas. Bakit? Sabi ng Biblia magkakaroon ng ano pa mang sakuna, mga lindol, mga kung ano-anong mga bagyo na darating, malalakas na ang bagyo natin ngayon. Kaya kung wala si Kristo, walang laman na makaliligtas dyan. Walang lamang maligtas. Tao pinag-usapan dyan. Hindi yung pagkakasala. Tao. Kaya, magmula nang ibinigay si Kristo, ay automatic, meron na kaagad ng pag-asa. Meron na tayong pag-asa na nakikita dyan. Kasi, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan yung mga Kanya. So makikita natin dyan, datapwat, dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Sino sinasabi niya nilang hirang sa tingin niyo? Sino po? Anak ng mga Panginoon. Hirang pinili yan At paiikliin ang mga araw na iyon. Biro niyo, kung pag-aaralan natin, binibigyan pala tayo ng halaga ng Diyos. Biro mo, Brad, dahil sa iyo,
iwasan pala yung mga dilubyong darating dito sa atin. Kung hindi niya pa i-claim yan, kung hindi dahil sa mga anak niya, sa mga hinirang, eh walang makakaligtas. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. So nagkaroon ng imbis na napakahabang paghihirap, gamitin natin sa swerte. Kasi may mga ano swerte. Swerte ng mga hindi hinirang din. Bakit? Hindi na makakaranas ng mahabang paghihirap. Bakit? Paikli ng Diyos eh. Dahil sa'yo. Paikli ng Diyos. At sinasabi dyan, ay hindi naman yung hirang dyan na yung mga ligtas eh. Eh sinong hirang? Si Manang Hirang. Hindi naman yan si Manang Hirang. Hirang yan, anak ng Diyos yan. Buksan natin, tignan natin po sa tignan natin sa 1 Peter 1 and 2. Tignan natin kung sino ba yung hirang na sinasabi dyan. 1 Peter 1 and 2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Hesus Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Sino yan dyan? Sa paunang kaalaman ng Diyos, ng Diyos. Pakiano nga sa English yung nito, Dave? 1 Peter. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Kasi ang umpisa niya sa English sa elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit and to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Makikita natin sa pauna pa lang, sa mga unang hindi pa nagaganap ang mga meron ng ganun pangyayaring gustong maganap ng Diyos. Meron talagang ilig. Meron talagang hinirang. Maging si Apostol Pablo nagpapatunay dyan na meron talaga. Maging siya, maging sino pa yung isang propeta na nagsabi na siya, maging andun pa siya sa sinapupunan ng kanyang nanay. Alam na niya na siya gagamitin ng Diyos. So makikita natin dyan, isang mananampalataya ang itinutukoy doon. At isa pa, para makumbinsi tayo, Romans 1:7. Romans chapter 1 verse 7. Ito. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos. Sino bang iniibig ng Diyos dyan? Yung... Kayo po, sino po bang iniibig ng Diyos dyan? Iniibig ng Diyos. Tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo maliwanag. Isang mananampalataya ang tinutukoy dyan. Iniibig ng Diyos. Sino pang iniibig ng Diyos? Kundi ang kanyang anak lang naman eh. Hindi naman siya iibig kung anak ka ng Diablo eh. Ay nasa Biblia eh. Dalawa ang ama natin eh. Kung hindi mo ama ang Diyos, meron kang isang ama. O sino yun? Eh inibig ka ng Diyos, napalataya ka. Tinawag na mga banal. Isang mananampalataya po yan. Kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. So makikita natin dyan na si Kristo ang magiging basihan para sa isang mananampalataya. Gusto ng Diyos yan eh. Yan yung gusto ng Diyos, isang mananampalataya na sumuri pa, pag-aralan pa ang mga kanya. Tingnan natin sa Ephesians 1:4. Efeso 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya,
bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Dahil kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. So bago pa, maliwanag, di ba? Bago pa matatag. Ito, alam na natin ito siguro yung versikulo natin. Bago pa malalang, bago pa matatag ang mundo, ay meron ng pinili. Gusto ng Diyos, bago pa matatag ang sanlibutan, ay meron na siyang sariling Kanya. Na pag matatag na ang kalibutan, Bisaya. Nung matatag na ang mundo, ay mas lalong nagkaroon ng Diyos ng ito na yun eh. Dahil dito kukunin yung mga akin, yung sariling pag-aari ng Diyos. Di ba? Para mga walang dungis, magpakabanal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So anong gawin? It requires belief in Jesus Christ. Anong gawin? Sumampalataya at maniwala ka lang kay Kristo Jesus. Isang pasingit pa na sa talata na lang, John 3:18. John chapter 3:18. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kung dito natin makikita ngayon, yung mga sumampalataya, yung mga anak ng Diyos, hindi nahahatulan. Anong ibig sabihin dyan? Hindi nahahatulan. Wala na kahatulan. Ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw, ayaw ng Diyos na ang isa man sa mga anak niya ay maparusahan, mawala. Kasi sa una pa lang, pag-aari ka niya tayo, bago pa lalangin ang mundo. Pag-aari ka na ng Diyos. At wala kang magagawa ron kahit pumalag ka, kahit ayaw mo pa. Ano bang magagawa mo? Plano ng Diyos. Pasalamat ka na lang dahil isa ka sa napili ng Diyos na iligtas bago pa lalangin ang mundo. So, salamat na lang sa Diyos at mayroong ganon. Hindi na hinahatulan ang hindi sumampalataya. Sino bang hinahatulan dyan sa isang bandang tayo? Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na. Ibig sabihin, yung mga hindi sumampalataya, balik doon sa isa. Ay, yan ba yun? Ito yan. Yung mga hindi sumampalataya kay Kristo, meron bang natitirang pag-asa? Meron pa ba? Wala na yun. Hinatulan na. Hindi pa nilalang ang mundo. Nung nalalang ang mundo, andun na siya. Hindi nakinig, hindi sumampalataya kay Kristo, buhay pa, sinusulong ng kaluluwa sa impyerno. Bakit? Malinaw. Malinaw na. Wala. Malinaw na hahatulan na. Hinatulan na ng Diyos ang hindi mananampalataya. Di ba? Ayan talata na magpapatunay. Pero kung sumampalataya ka, hindi ka na hahatulan. Oh. Yan lang ba, Brad? Mukhang napakadali naman yata gawin yan. Sasampalataya lang ako, wala nang gagawin. Ay, hindi pwede yan. Dito ako. Pasakitan mo yung sarili ko, lalatiguhin mo yung sarili ko, para mawala ang aking kasalanan, mabawas-bawasan man lamang. Parusahan mo yung sarili. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan. Dahil meron siyang Kanya. Meron siyang sariling pamamaraan kung paano niya iligtas yung mga Kanya. Ang sumampalataya kay Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mahahatulan pa kailanman. So Jesus Christ, si Jesu Kristo lang ang paraan. Wala nang iba pa. Wala na. Nais ko lang isingit ng konti. Medyo idugtong lang ng konti. Na wala ka talagang magagawa
kung ang pagbabasihan mo ay yung sarili mong kaalaman. Kasi sa Romans, ang magpapatunay yan sa Romans chapter 10, kung inyong nababasa, si Pablo mismo, sabi niya sa Diyos, marudog kong dalangin, Panginoon, na sila'y maligtas. Bakit? Mas itataya ni Apostol Pablo ang buhay niya. Maligtas lang yung mga tao yun. Bakit? Nakita ni Apostol Pablo kung paano sila magmahal sa Diyos. Pero yung magmahal sa Diyos, gumawa sila ng kanilang sariling kakayahan para ipakita sa Diyos sa kanilang pagmamahal. Todo sikap sila sa paggawa para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Eh bakit kinontra ni Apostol Pablo? At ang dalangin pa niya, Panginoon, mapahamak na ako, di bali na ako, iligtas mo lang sila. Dahil todo sikap sila. Kulang na lang sabihin ng Panginoon kung makapagsasalita lang siya, marunong pa ba kayo sa akin? Eh meron lang sariling plano para sa inyo. Sino masusunod? Kayo, ako, na lumikha sa inyo? Siya! So maging si Apostol Pablo, itataya niya ang buhay niya. Wala kang ibang gagawin kung hindi sumampalataya ka kay Kristo. At ang pagsampalataya mo na yan, nakakatiyak at gusto ng Diyos yan. Dahil yan yung pamamaraan ng Diyos. Sumampalataya ka sa anak, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hinahatulan na. Buhay pa, lumalakad pa, nagsisikap pa rito, nag-iipon ng kayamanan,